Magandang umaga. Karambola, Aliw Channel 23. DWIZ 882. Feb 17, 2026. Bagong lunar year. Tawagin natin dito yung Chinese New Year. Chinese New Year. Kasi ang sinusunod nila calendar ay lunar calendar. Okay, ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA For The Box. Happy New Year! Gong si Fatchoy. Ah? Gong si Fatchoy. Maraming ibang tawag yan eh. Hindi, yan yung Fat Choy. Oh. Fat Chance. Hong Kong yan, Cantonese. Hindi yan yung sinusunod ng mga Chinese Filipinos. Yung mga Pilipino po na Chinese ang parentage or ninuno ay yung Hokkien. Yung ay Wat Chai. Yan, na kanilang greeting. Literally, ibig sabihin yan, more prosperity. Ayan. Yung Kung Hei Fat Choy, dala yan ng commercialization ng Hong Kong. Kasi nag-a-attract ng tourists. Yan, Kung Hei Fat. Yun ang nauso rito eh. Dala yun ng campaign ng Hong Kong to attract tourists. Pero yung mga local Filipinos, hindi po yun ang kanilang batihan. Hiyong Hui Wat Chai. Kung Hei Wat Chai. Oh. So alam nyo na po. Hindi Gong si Fatchoy. Hindi, ano yun eh. Pero new moon of the lunar calendar. Talagang February, pare? February. Special non-working holiday ngayon Pero ang sabi po ng Labor, Department of Labor and Employment, no work, no pay. Ganon. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang sahod. Kaya special non-working holiday. So yung mga arawan, paano yun? Wala sila. Wala. Pero kapag nagtrabaho, additional 30% of the basic wage on the first 8 hours. Okay, 30%. Kung ang sahod mo ay 1,000 isang araw, magiging 1,003. Tapos may overtime pay din yung hourly. Okay? Yan po ang deklarasyon ng Department of Labor. Pare. Okay. Maraming feature articles tungkol sa ano ba swerte, anong hindi swerte, anak ng to. Oo nga eh. Palagay ko Nabasa hindi ko lahat swerte kasi taon na taon sa new calendar year, lunar new year, taon na taon, tumaas po ang presyo ng fuel. Swerte ba yun? Sama ng simula no? Para patingin mo, swerte ba yun? Kauna-unahang araw ng Year of the Fire Horse. Fire Horse. Fire Horse, ayan. Kasi iba-iba yan eh. Yung mga elements, fire, earth, water, ano ba isa? Wind. Wind, Eto, Fire Horse. Yan. First year of the Fire Horse. So, yung mga kumikita po ngayon, yung mga feng shui experts, yung geomancer kung tawagin. Ayan. Pero ang totoong origin po nito, nung lunar, yan yung Spring Festival. Although medyo hindi pa spring ngayon, medyo winter pa rin ng konti yan sa tunay. Pero tinataon kasi yung bagong buwan eh. Hindi yung spring equinox iba yun. Yun yung gumagawa po ng mga mooncake. Okay. Pero wala na masyadong putukan. Napansin mo? Hindi, pero yan, sa Binondo siguro, pare, kasi hindi nawawala yan. To, to welcome the Dragon good Dance. Spirits. Dragon Dance, pare.
Chinese food. Ako, Diyos ko, pagkain. Ang sinasabi po, yung ating Binondo, yung ating Chinatown, it's the oldest Chinatown in the world. Yan, bago pa dumating kasi yung mga, meron na mga Chinese dito, traders, lion dance, dragon dance, street festival po ito. Kung kayo ay interesado, pupunta kayo doon to celebrate. Maraming mga traffic rerouting. Oo. So, bantayan po ninyo yun. Tingnan nyo muna kung sa kayo kailangan dumaan. Pero masaya talaga yan. Kaya nga pinaganda yung Chinatown. Alam mo ba, nilinis. Parang may revival. Bagong interest po diyan sa nakagawian na natin na Lunar New Year. Doon naman sa naghahanap ng Geomancer, Yan yung Geomancer. Isa 5 na po ngayon yan. Yung kukonsulto ka kung maganda ang magiging taon mo at ano yung mga Lagi naman maganda dapat mga sasabihin. iwasan, di ba? Lagi naman maganda sasabihin eh. Pero maganda entertainment value na lang po. Para sa akin ha. Kasi meron talaga naniniwala dyan, we will grant it to you. Right. Hindi po namin hindi babasagin, walang basagan ng trip, di ba? Pero yung sa iba po, merong entertainment value. Kaya bisan nagpapa-party, halimbawa yung aming Rotary Club of Makati Dasmariñas, nag-iimbita kami ng Geomancer. But it's all in the spirit of fun. Kumbaga, may element ng entertainment eh. Ako yung nabanggit mo. Lalo na kung magaling magsalita yung Geomancer, nakakatawa. Yung ganyan. Merong ganun sa TV mapapanood mo naka-entertaining siya kung paano niya lahat. Meron. Hindi, interesting yung sinabi mo nga na oldest Chinatown tayo. Ang Binondo. Alam mo, may binabasa ako ngayon libro, ang ganda well, talagang yung diaspora ng Chinese dumating dito kasi dun sa Celestial Kingdom, hindi sila hirap na hirap silang ganyan dito. Everything was happening here, rich, makaka-trading ka. Pero tinayo sila sa Parian, pare. Alam mo yung Parian? Sa labas ng Intramuros. Tapos nakatutok yung mga kanyon ng mga Kastila ron dahil from time to time, exploited pa rin sila ng Spaniards. And from time to time, naaasar yung mga Chinese residents sa Parian. Nagre-revolt sila. Okay. Tapos pine-persecute ng Spaniards. No? Ganoon. But in time, mula sa Parian, nagbinondo na sila. Nagkaroon ng riot. Oo, ilang beses yun. But so rich a history, bro. When I say, kaya tutuloy ko lang, hindi lang sa Parian, kasi marami doon sa mga traders, kaya nagkaroon ng, punta silang Pampanga, Ilocos, yung mga all over the Philippines. Even doon sa they're all over the world. Even doon sa probinsya namin sa Bicol, sa Del Gallego, Camarines Sur, merong immigrants na China na nag-intermingle na, kaya kahit na ako may Chinese blood dahil naalala ko si Tata Jong. Yan, siya yung nag-intermarry doon sa mga Dia at strong ties at ngayon. Pati politics hanggang ngayon. Community, well-integrated. Oo. Ilan-ilan na lang yung walang dugong in-check. Ilan-ilan na lang yung mga purists. Halimbawa, yan ang magandang ginawa ng education system natin. Halimbawa, yung Xavier. Yeah. Itinayo yung Xavier School para ma-integrate Philippine culture and way of life. Yung mga kaibigan kong mga with Chinese blood, maski with Spanish blood, o whatever blood, mas Pilipino pa sa akin. Pilipino pa eh. Hindi ba? Well integrated. Xavier sa girls' school, yung ICA yun, yung ICA. Sa babae. Sa babae naman. Yung isa pa pong kaugalian ng Pilipino, na nakuha rin natin yan sa mga Chinese, yung paswerte. Oo. Di ba kailangan bilog? Kailangan prutas. Mga bilog, paswerte po. Kasi, meron po nag-analyze ng mga sari-sari store sa buong Pilipinas. Mahigit, konti lang naman, winner. A sari-sari store,
mahigit 300,000 sari-sari store. Nagtaasan daw po ang mga good luck items. Mga 36% during the holiday. Yeah. Ano yung mga yan? Well, isama mo na doon syempre bilog hopya. Number 1 yan. Hope you like it. Hopya. Oo. Hopya like Kopya. it. Ha? Tikoy. Hopya tiko. Ay, tiko'y bira na. O nga, no? Ba't, Yung dati kasi, lahat ng kaibigan ko, maski hindi nga Chinese, Filipino, binibigyan akong bibigyan kang tikoy. tikoy. Oh, Tony Go, my good friend, Monte. Tony Go. Asa na yung tikoy ko? Oo. Iba, special yung tikoy nito, pare. Kaibigan ko to Ano, pinagkaiba Si ng Tony tikoy Go, kasama ko sa Rotary Club Makati Dasmariñas. Every year, binibigyan akong tikoy na special, na napakasarap. Oo. Ikaw ba nakatanggap ka na ng tikoy? Oo. Lagi dati nga eh. Nagtataka ako ba't, teka baka nasa opisina. Doon din pinadala. Ang pinakamataas daw po, maganda yung statistics to, dyan sa Central Visayas. Mahigit triple ang increase ng benta ng hopya. Mahigit triple. Okay. Tapos kasi po pag ganyan, merong toast, no? Chinese wine. Oo. Pero napansin ko ngayon, and statistics will bear us out, marami na po nagsabi, bumabagsak na ang sales ng alcoholic drinks. Sabi nga daw. Especially wine. Yung apparently, yung mga yapi, yung bagong generation na nagtatrabaho, are not drinkers, are not alcoholic drinkers. Unlike yung 90s, dyan sumabog yung iba-ibang klaseng alcoholic drinks, di ba? Yan yung iba-ibang flavor pa, yung vodka, haluan na ng flavor, yung beer, ganyan. Today, hindi na ganun kalalakas. Hindi na sila. Hindi. Yun nga At saka yung mga manginginom nung 90s, tumanda na ngayon at hindi But you never know it. Pag pumunta ka sa mga lugar gaya ng mga poblasyon at yung mga kabataan But they drink smart din na ngayon. Medyo social lang inom. But here's the thing, nabanggit mo rin lang, kung si Patchoy, sa aking bayaw, si Bani Hermanos, yan may-ari yan ng Harris House of Wine. Sabi niya, pare, konektado sa mga pinag-uusapan natin din sa economic downturn, medyo matumal ang negosyo, plus yung, sabi niya, binalik pa yung LOA na yan. Bakit ba? Akala ko ba inalis na sila na iniipit daw, mga ganyan. Pasok pa rin sa ekonomiya, bro. At ang kanila. Hindi, para maging katanggap yung letter of authority ng BIR. Kuno, kontrolado nga ngayon ang pag-issue. Hindi ka mukha dati. Ang punto ko rito, kontrolado niyo yung pag-issue. Pag nag-issue kayo niyan, pareho pa din yung customary ng mga BIR of examiners or whatever you wanna call them, sugo. Whatever. Hindi naman talaga examiner minsan yung nagpupunta Okay? Sugo. Minsan may secret agent lang. Fixer. Okay. Mahirap kausap yung kahit ano ilabas mong papeles doon, the ledger. Pareho pa din. Nando pa rin yung element ng corruption. So, kontrolado niya yung LOA. Kung sino. Pag naswertehan ka, ikaw ang napiling issue ng LOA, pareho pa din ang epekto sa taong bayan. Yung po sinasabi namin. Something has to change. Hindi lamang po yung sistema na ng desisyon kung ilang LOA or lahat ganon. Baka yung audit itself. Paano mong masusugpo yun? Okay, long life. Noodles. Pare, mataas din yan. Mataas din daw ang noodles. Okay. Pero alam mo yung uso yung tinotos yung noodles, pare. Pag yung tinotos yung lahat sila, pag celebration ng mga Chinese families, andun yung malaking noodles na ganyan, platter. Sabay, ito toast nila ng chopsticks, bro. Habang bago magtutoast. Okay. So masaya. Mga prutas, siyempre. Prutas. Siguradong sale yan. Yung mga bulog. Oranges. Basta bilog.
Wag yung may mga spikes. Pinya, nako. Delikado yun. Hindi, gusto ko dyan yung bigaya ng ano. Lalo na yung durian, nako, spikes. No. Yung bigaya ng ano. Ampaw. Oo. Red Ako, envelope. nabigyan na tayo ng angpaw nung start of the year. Pare. Boss Ed, New Year na. Oo. Boss Ed. Ikaw talaga nagpaparinig ka na naman Hindi, kay Boss. Hindi, Hindi, tingin ko hindi nagpaparinig. ako ka. nagpaparinig. Hindi ka nagpaparinig. Okay. Meron pa pong fire. Anong horse ba? Ano ba quality ng horse? Di ba ano daw Hindi yan? ko masyadong ano Intense. Oo. Independent. Ayan. Ayan ba At nandyan? saka energetic. Ewan ko. Okay. Energetic. Depende pag maintenance na ngayon eh. Kaya, ano. Fire animal daw yung horse. Kaya magana. Yan eh doon sa mga pinanganak sa Fire, Year of the fire, Horse. fire na yung element ngayon, tapos fire animal pa yung horse. So double fire daw. Kaya very intense, very independent, and energetic. Ngayon, kung naniniwala kayo dyan, may mga pwede kayong konsultahin. Feng Shui Masters. Mga Energetic, fire. independent. Anong year kaya pinanganak yan si Secretary Intense. Secretary Vince Dizon, ha? Intense yan at energetic eh. Bibo. Ganun ba yun? So, anong year? Tingin mo, Year of the Horse? Year of the Horse siguro itong si Sec. Oo. Okay. Pero marami ding energetic sa mga ahensya natin sa press release, pare. Yan. Aha. Yung mga geomancer kasi, pati po yung mga geopolitics. Okay. Inano nila yan tinatakel. Ibig sabihin Ganun? Pinapasukan din nila ang politics. Oo. nga Halimbawa, pala, oo. mag-ingat yung mga bayan dahil nga masyadong intense, mga ganon. Pero yun naman, pare, buladas na yun. Tayo lang sa karambola, kung tayo credible na geomancer, pwede natin bula-bulayin sa geopolitics. Oo, Magtatanong ang sa mga atin, kailangan daw po mga flexible kayo sa ganitong pagkakataon. Sabi ng ilang geomancer, ang mga sektor ng transportation, tourism, Anong sabihin? flexible ka. Kasi baka may mga Flexible talaga. maraming challenges. Akala ko yung mga But you can say the bumabiyahe. same thing sa lahat ng sectors, di ba? Kailangan flexible ka. Lahat naman ng activity, lahat ng negosyo may challenge. Okay. Siyempre, yung geomancer, very general lang, yan Ganun lang yun. Okay. Di po namin yung mga, kumbaga, kinikriticize o pinupuna yung mga naniniwala rito. Okay. Yun sa amin walang basagan ng trick. So, maraming geomancer dyan sa Department of Energy. Yan yung, mag-iingat kayo. Tataas ang presyo ng gasolina dahil merong mga gera-gera sa Iraq at sa Iran at sa Okay. So, yun, meron Para sila daw ganun. po sa loob ng pamilya, kaibigan, magkakaibigan. Total Year of the Horse. Yung isabi ng isang geomancer. Hold your horses. Ayun. Talaga, kasama Para ba yun walang sa, conflict daw. Hindi, ang hold Ano your ibig sabihin? horses, ibig Idiomatic hold your expression horses po means yan. Easy ka lang. Easy ka lang, control yourself. Oo. Hold your horses. Kapag halimbawa, galit na galit ka. Yan po idiomatic expression. Kasi yung hold your horses, pag mabilis yung sa karwahe, ang bilis ng kabayo mo, rendahan mo. Mga Hold your businessman na mga horses. dyan, bro. Although may mga Para makaiwas daw ng pero conflict. may mga businessman, pare, they believe na now's the time to let go of your horses, pare. Yan. Okay. May mga lucky daw dyan yung mga, baka yung mga, if you're born in this year, pag year ng horse, lucky ka. May mga ganun Pag may mga pinanganak din ng ganitong taon, pag year of the horse, medyo mag-ingat ka. Kaya sinasabi. Well, But ewan ko, bro. Ang mga businessman, lalo na dito sa atin, mga taipan natin, bro. Kung lagi sila nagsusunod sa mga ganyan, yung mga year of the horse, hindi sila makaka-abante niyan. Dapat, year of, okay, nakapwesto year of na tayo, okay, game na. wala na pong, di ba? Oo. Sabi, you make your own destiny, sabi nila di ba?
Walang laki-laki, walang laki. laki-laki. Si palagay mo, si RSA, magpapalaki-laki pa ba yan? Tira na. Eto Taon-taon na. laki yan. Laki-laki, meron lagi. Ito, airport. Ang Ito, pinakalaki ano, taon-taon, Aboitiz. Aboitiz. O nga, I was about to say, meanwhile yung Ayala, oops, renda. Ang laki, yung mga malalapit sa power. Oo nga. Sobrang laki, no? Si Enrique Rason, pare, hindi Chinese yan, pero Eh yan, he's every always administration, malalapit talaga laki yan. siya. Oo. Eh yan ang magaling na businessman para sa akin. Di ba? Whether we like it or not, pag nasa negosyo ka, ang governance and politics, Intertwined. laging kasama yan sa Talaga? negosyo. And therefore, you have to know how to... Walang primacy of Hindi, values hindi dyan, pwedeng pare. ba lalabanan mo? Hindi pwede. May principles ka pa rin, but at the same time, be practical at hindi pwede Sabagay. lahat na lakaway mo. I've seen that up close talaga. Oo, hindi ba Talaga ganyan? kung makasipsip pag nandun na pero... Meron naman hindi sumisip-sip. Hindi, outwardly, pag nandyan, Ang Madam Vice President. Ang example ko dyan, yung mga magkakapatid na yung iniwan ni... Sila Hans at sila... Oo. Mm. Hindi sumasali sa politics. Pero hindi rin sila nakikipag-away. Hindi ba? Wala sa ano nila yun. Kumbaga, given yan governance and politics. Somehow, may influence tayo yan Pero ganito na lang isipin mo. After 6 years, bago na. Di ba? Pag Ganyan sa sinunog mo na negosyo. yung mga tulay mo, patay ka na. Ayun, wag mo gagawin. Wag. Si President Ferdinand Marcos Jr. po was born in the year of the rooster. Lucky daw ang year of the horse for love and relationships. Lipas na po yan kay BBM. Hindi ba? Meron pa ba siyang kailangan lucky in love and relationships? Okay na siya. So, Well, sorry, pare, suddenly something came up in my mind. Ano Sinabi mo, ang mga businessman, regardless kung anong year yan, anong year of the horse yan, kailangan huwag kang makikipag-away, marunong kang makisama, intertwined ang, sabi mo, politics. it doesn't matter kung ano man year But yan. there are times, and we know that, we've seen this up close na, kung sino man na nasa posisyon, lalo na, meron mga hihilingin yan. Ikaw bilang taypan ng negosyante, kailangan ka bang mag-acquiesce or sabi, walang problema, Mr. President. Hindi, meron silang budget dyan. May ganon. Ang alam Huwag kang, ko, lahat ng malalaking conglomerates o grupo, maski ng low profile, may budget lagi dyan. At may muscle man. Maski anong level ng business mo, middle, meron kang budget for mayor, meron sila. Hindi pwedeng wala. Kasama po ng doing business yung politics and governance. Kaya mamaya, pag-usapan natin yan. Okay. Yung survey na sinasabi, 79%, Oo, pare, matindi yung survey na more yan. than 70%, ang number one corruption daw sa kanila ay yung bribery. In all Yung categories ng gobyerno. bribery, yung mga tumatanggap, halimbawa, police, bumbero, yan ang number one na concern nila, bribery. Mamaya po pag-usapan natin yan. Kasi laki tayo ngayon. First year of the new lunar year. I love you, Lucky. Yan. Tapos, sobrang swerte natin, kasabay naman ng pagtaas ng presyo ng gasolina Yun, at saka ng sinabaya. diesel. Ayos! Grabe. 8 straight weeks na po. Sunod-sunod. Sunod-sunod, Ang walang humpay. Mamaya, analyze natin yan. 8:30 ng umaga. Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Si maya-maya po, si Parin Jonathan. Hahabol daw. Mabilis naman tumakbo yan winner. Okay. Energetic yan. Good morning sa inyo. The horse. Swerte-swerte kayo. Bagong taon. Bagong presyo ng fuel. Grabe. Yeah. 6 straight week, pare. Puta. So far this year, 7 piso na po per liter ang tinaas ng diesel. At walang paliwanag. Meron naman.
Ano? Yung Strait of Hormuz, pare. May Yun na nga, naiinis At ako saka dyan sa yung, Department of Energy na yan eh. Yung labanan sa Kumbaga, Iran nuclear talks. they're justifying the increase tuwing magsasalita. Hindi po nila pinaliliwanag kailangan ba o hindi kailangan niyang increase. Tuwing magsasalita, tuwing bubukas ng bibig yung mga tao sa Department of Energy, ang sinasabi, to justify. Ano ba sa Tagalog yan, justify? Yung increase nito mga oil companies. Hinahanapan pa ng dahilan. Ng motibo. So sa ngayon, Rodela Romero, Assistant Director daw dyan sa Department of Energy. Hindi ko alam kung bakit pwede siya magsalita. Hindi, Assistant Director. meron silang ruleta ron kung sino magsasalita ng Ayan. music. Ganun yun. Rodela Romero. Dahil daw Malas sa mo. geopolitical tensions in Iran. Sa Strait of Hormuz, tsaka yung sa Iran nuclear talks, siya. Hindi pa rin nila pinaliliwanag kung bakit ang price ng oil international nasa 60, below $70. Noong start ng taon noong last year, mas mataas po yan dyan. More or less steady ang oil price, international oil price, lalo-lalo na in recent months. And yet, in recent months, akyat ng akyat ang ating price ng fuel. Humihingi po ng paliwanag yan. Halimbawa, yung price ng gasolina o fuel sa US, in early 2025, ang taas ng month. Akyat baba yan eh. Compared to today, sa atin, baligtad. Ang taas-taas po ng bonds ng, tuloy-tuloy nga ang increase eh. 8 weeks na nga sinasabi, pagmula noong December. At hindi po napapaliwanag yan. Etong isang assistant director ng Department of Energy, nangahas magsalita, dahil daw sa geopolitical tension. Ano bang ginagawa nung secretary mismo? Halimbawa, ang laki po na epekto sa atin itong fuel, ha? Sobra na, mamalengke kayo. Tignan nyo. Okay? Merong balita nga, yung, ewan ko, parang, yun daw oil price, international oil price, nag-anticipate ng baka may mangyari sa Iran, Iraq. US. Pero ang lumabas po, bumaba pa yung presyo ng crude oil. 67.70. 67.75 Bumaba pa ng 3 cents. Hindi tumataas ang presyo ng oil at bakit yan ang lagi nyo sinasabing dahilan ng pagtaas ng presyo ng gaso dito sa atin? Ano ba talaga ang dahilan? Hindi po nila sinasabi dati, last year, nung nagwawala yung peso, ang malaking factor, pagtaas ng fuel, ay yung po peso-dollar rate. Pero hindi nila sinasabi yan. Kasi masisita sila, puro kasi kayo import. Yung po dalawang dating may refinery dito, Caltex and Shell, sinira nila yung refinery. Mag-i-import na lang daw sila kasi mas mura. Ngayon, nagwala yung peso-dollar rate kasi tumaas yung US. Di mas mahal kayo. Yun ang hirap dun sa mga short-term na pag-iisip. Ang mahal kasi mag-produce dito. Import na lang tayo. Ang problema, sa asa ka ng asa sa import, kapag may nangyari, at lagi naman may mangyayari, di ba? Sabi nila, kapag may pwedeng mangyari, asahan mo na mangyayari yun. Kung asa ka ng asa sa imported, ayan ang mangyayari. Kapag meron mga factors against you, peso-dollar rate, nagkagulo, supply chain. Yung supply chain, ang laki pong bagay nyo sa importation. Nagkamahal-mahal ang importation because of the supply chain. Yan. Kasi years ago, they decided, alis na tayo sa refining. Dati narito sila, lalo na Shell at Itong Petron, bakit mas mura? Because of the peso.
Ito po ngayon, bumalik na yung peso sa 57 range. Galing yan sa 59 per dollar. Almost 60 na. Ngayon, nandito na po, bumalik na sa 57 pesos per dollar. Ibig sabihin niya, magmumura ang importation nila. Mag-a-adjust ba sila pababa? Yan po ang kailangan paliwanag ng Department of Energy kasi nahihirapan yung mga tao dito sa baba at hindi tayo nakakarinig ng paliwanag. Puro, yan, sino yun? Hindi, Assistant Director. Anong pangalan? Nodalo? Assistant Director. Ewan ko ba kung bakit yun ang Hindi, may karapatan sabi nga magsalita niya, tungkol dito. Yung Strait of Hormuz, yan kasi ang dinadaanan. Who Major the fuck cares? Pipeline na dumadaan dyan ng langis. Eh ngayon, nag-aaway ang Iran at may threat ang Iran baka daw i-block nila yung Strait of Hormuz o hindi makakadaan ng langis at lalo tataas ang O meron nangyayari sa Venezuela. Yan ang sabi nila. Kaya oil producer yan. May nangyayari sa Indonesia. Oil producer yan. Kahit na ano pwede mo sabihin na factor eh. That's the point. Buti na may playbook siya. Kahit lumipad yung paru-paro doon sa ano eh. Lumipad yung So, tinamaan yung oil rig. Nabulabog yung Kahit na anong factor pwede mo sabihin. Oo. Napa-jingle yung driller eh. Nakalimutan niya na nag-ano. Lahat na lang pwede mo sabihin. Pero malayo po sa bituka. Dahil ito nangyayari dito sa price, fuel price, malapit po sa bituka namin, affected lahat ng bilihin. Grabe yan. Everything. At wala tayo naririnig na paliwanag. Paliwanag nyo, bumagsak sa 57. Ba't hindi kayo nag-adjust pababa? Puro imported yung ano nyo. Sasabihin nila, lumang stock eh. Yung binili namin. Nung tumaas yung peso dollar, lumang stock naman, binenta mababa nyo sa peso mataas na dollar. stock. Pero adjust kayo ng adjust. Ang papel po ng DOE rito, hindi upang ipagtanggol ang mga oil ang mga oil companies. Dapat sila yung regulator. Ang papel po ng DOE rito, tingnan kung tama nga ba yung increase nyo. Kung tama yan at napaliwanag nyo sa amin, tatanggapin naman eh. Ang mahirap dito, wala paliwanag at nagdududa na ang mga kababayan natin na sumusobra na itong mga oil companies na to at puro ginagawa ng Department of Energy, pinagtatanggol nitong mga oil nag-aabuga companies. siya. Abogado. Abogado? Para sa Abugago. Hindi abogado yan. Ang hirap po ng ganito. Eto pa. Bakit bumabalik ang peso? Okay? May trend po ngayon na bumalik ang peso. Lumakas ang peso. Ang balitang huling-huli kasi ay record po ang remittance. Remittances, pare. Anong? Remittances ng mga overseas workers natin. Record. Record na mataas. $35.6 billion nung isang taon. Isipin mo. Pasalamat na lang tayo sa ating mga kababayang overseas. Noong Disyembre lang, 3.5 billion ang pinadala. Isipin mo yan. Bakit ba wala ako kamag-anak na Daraman lang meron kang biyaya kahit pa paano. Pinaghihirapan yan, bro. Ganon? Ikaw nag-OFW ka, alam ko yan. Hindi, tsaka ito, may nabasa mo ba yan? Well, I knew this before, but merong land-based OFWs at sea-based. Maraming sea-based. Oo, yung parehong malakas. Pero mas malakas-lakas lang yung land-based. Sabi ko, okay. Yan po ang, lagi man tayo umaasa dyan. Ang sinasabi nila, US daw ang primary source. Misleading yan. Kasi doon doon dumadaan yung padala. Kini-clear po yan kasi sa New York. So akala mo galing sa US Bank yung pinadala, pero hindi. That's the main explanation. Karamihan po ang sabi nila. Ang sabi nila Middle East pa rin. Pinakamalakas. Okay, tapos Asia, tapos Europe. Okay.
So, ang sabi po nila, mas malakas ngayon yung mga personal remittances. True. Okay? Ang mga figures na 3.3 Ano yan? percent, record high nga, 35.634. Ito ang isang babala po rito, ang ating bantayan. May proposal sa US na itatax siya remittance. But that's unfair sa akin. Lahat po ng bank transaction dumadaan sa clearing sa US eh. Naalala mo yung Bangladesh Bank? Oo. Nag-clear yun sa US eh. Pumasa doon sa clearance sa US. Pagkatapos pinadala dito sa atin. So lahat ng dadaan sa US may tax. Baka masira na yung control ng US dyan sa remittances na yan, sa money transfer. Okay. May mga ano po kasi ugong na ngayon. Pati yung mga remittance na yan, itatax na sa US. Pero sa akin ang laking bagay niyang remittance na yan ng ating mga kababayan. Kaya nga bumalik sa 57. Yung dollar, no? Hindi ba, ang sabi nila, humina din daw yung, humina din yung tawag nito. Yung US. Humina yung dollar, kaya bumalik yung peso. Pero meron din po mga nangyari sa atin. I-write off na natin yung tourism. Pero halimbawa yung remittance. Okay? Tapos tumaas ang ating, kahit papano, tumaas ang ating export. Hindi na lugi. So meron po nangyari sa ating economy na yan ang dahilan kung bakit medyo, ngayon kasi psychological daw itong 57 per dollar level. Dahil ang inaasahan nila, magbabagsakan ng interest rate sa US. Ganito yung effect niya, paliliwanag ko lang pare. Okay. Kapag ang US Fed nagtaas ng interest rates, ibig sabihin yung mga financial instruments sa US, gaganda ang kita, ang prospect. Okay. Parang imbudo yung Amerika. Lahat ng investable funds all over the world, pag tumaas ang rates na US, papunta doon ang pera. Okay? And therefore, ibig sabihin, lalakas ang dollar. Ngayon daw po, magre-rate cut sa US. Ibig sabihin niya, baka humupa. Yung mga ibang perang naka-invest doon, maaring lumuwag na at lumabas na. Yan, psychological yung nangyayari dito sa atin. In the first place, yung pagtaas noon, kasama din yun. So, 57.98. Okay. Galing po yan sa 58 nung the other day. So, bumalik na ngayon sa 57. Magtutuloy-tuloy ba yan? Hindi natin alam. Okay. Sana magtuloy-tuloy. Kasi ang inflation po natin, dito, ang analysis ng mga banking system, malaking factor din yung peso-dollar rate. Kasi import-dependent ang ating economy, lalo na sa food. We import 1 trillion pesos worth of agricultural goods every year. So pag nagwawala yung peso-dollar, may effect po yan sa presyo ng pagkain dito sa atin. So yung ating inflation, may element doon ng peso-dollar rate. Although siyempre pinakamalaking element dyan, yung supply gap. Okay. Mahinang-mahina ang ating food production. Yun nga, I was about to say that kung malakas-lakas lang ang ating food production. It doesn't matter kung meron peso-dollar rate. It doesn't matter, Oo, kasi mababawasan ng import Pero there's a lesson there somewhere, Kailangan talagang palakasin natin ang food production, hindi lang, yung press release lang, sabi po ngayon, talaga sa mga magsasaka. wala na raw dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. No more reason. Sabi po ng mga, bakit? Kasi ang galunggong, alam nyo naman po yan ang pagkain ng mga ordinaryong Pilipino. Kami. Pag walang-wala na ako, pag walang-wala na, okay lang, GG. Sarap naman Ano mo yung sa harina? Timplahan mong ganyan. Tapos prito mo malutong. Meron kang bagoong at suka. Patay ka dyan. Meron kang konting talbos ng kamote.
o kaya okra. The best. Ha? Sabi raw po ng mga mangingisda, eto medyo militant, di ba? Oo. Lakas ng kilos ang lakay na Pilipinas, pamalakaya. Pamalakaya. Wala na raw pong dahilan kung bakit ang galunggong ay mahigit 300 per kilo sa palengke. Dahil tapos na raw bukas na naman ang pangingisda sa Visayan Seas. Iba pang ground, February 16. Kasi po, may season na close. Sinasara nila yan, so hindi nakakapangisda. Ngayon daw, bukas na naman noong February 6. Okay? So may supply. Tama. Kasi, sabi sa akin nung aking kasambahay, doon daw sa kanila, sa Masbate, yung mga mangingisda, meron siya mga kamag-anak mangingisda eh. Ang hirap-hirap daw magbenta kasi nagmura. Okay. Kasi nga nag-open season na ng isdaan, February 16. So, dahil open season, ang mura-mura ngayon. No? Buyers. Doon sa fishing village. Oo. Pero pag nakarating na po sa Metro Manila, sa mahal ng gasolina, Oo. Ayan na naman yung epekto ng Ayan oil na price naman hike. yung At ano, syempre, yung mga mangingisda, kumikita ba yun? Kahit mataas ang presyo dito sa Maynila, hindi po. Sino kumikita? The oil companies, ikaw talaga, winner, oh. Asan na solusyon? May solusyon ba? Wala solusyon? Tiis na lang tayo. Sabi po nila, kailangan magmura na raw ang galunggong. Ayan. Okay. Kasi mahigit 300 mahigit 300 noong close season eh. Pati yung 400. Ang hipon, mahigit 450 pa eh. Ha? Bakit kasama yun sa close season? Hindi. Ang sinasabi po kasi mahal ng delivery. Okay? Hindi pa na, ang Department of Agriculture, kailangan computein yan. Ano ba talagang percentage ng cost nyo? Ang fuel. Bakit yan ang ginagamit yung dahilan para magpasa sa mga retailer ng mahal na presyo na mabilihin? Kasi sinabi sa akin nung nagbebenta sa akin ng bigas. Suki ko to, pare. Suki, hindi ako lulukuhin nito eh. Tama. Yung dating 48, 56. Yun daw ang pasa sa kanila eh. At bakit? Ang mahal na raw ng fuel eh. Ilang percentage ba yung cost of fuel sa cost ng doing business? Kung pataas ng pataas yan, talagang iisa lang ang direksyon ang pupuntahan ng presyo ng pagkain. Kinakatakot ko nga, baka yung February inflation. Andyan na naman yung food and fuel. Sabi ng OECD. Yan ang ating bantayan, yung mga shocks, price shocks ng fuel at saka food. Kasi pag tumaas ang fuel, sigurado taas ang food eh. Necessity yan, pare, araw-araw may delivery yan eh. At hindi naman efficient ang ating logistics. Yun ang mahirap din dyan. Tingnan mo, sino mga nagdi-deliver ng mga karag-karag na jeep, di ba? Di ang lakas sa gasolina. Sa fuel. Meron na-modernize na ba yung logistics natin? Di ba may mga ilang major conglomerates pumapasok na sa logistics? Token. Yung baby steps pa rin, Baby hindi steps. yung mga ganyan na talagang... Hindi kailangan government-initiated to eh. Programa dapat, hindi po pwedeng... May 10 bus. May isang bus company bumili ng 10 hybrid bus. leap forward na yan. Ang sabi ng paborito ni Winer na LTFRB chairman, big leap sa modernization ng public. Nawala naman silang ginawa, pare. Sa 10 bus na nag-hybrid, big leap. Wow. Baka kulang tayo sa sa government program for this eh. Ang aim po rito talaga, medyo tumaas-taas naman yung ating quality of life. Paano tataas ang quality of life natin? Hirap sumakay.
Kulang na kulang ang sahod. Why? Taas ng presyo ng bilihin. Ang taas ng presyo ng kuryente, ang taas ng presyo ng internet, taas ng presyo ng tubig. Paano naman? Health. Pag nagkasakit ka rito, Pilipinas, you're one sickness away From the poor house. na mabaon sa utang. O magbenta ng lahat. Wala. Pati yung family jewels. Si Winer, hindi ko alam kung naibenta niya ng family jewels. Pero, hindi ba? Education ng mga bata. Kung kani-kanino na mamalimos yung mga kababayan natin para makahingi ng tulong lamang sa baon. Baon pa lang. Yan covered ba yan ng lahat ng DSWD, Lahat ng DSWD ayuda? Hindi po. Ang dami mga tao nagpupulilit mapalista dyan, hindi naman malista-lista. Matagal na nila sinasabi, i-revise na raw yung listahan na yan. Tagal bago malista yan. Puro mga Ako, salita taon na lang yan. nangyari sa akin yan eh. Sa akin, masakit na masakit yung transportation issue. Kasi lahat po ng kababayan natin, araw-araw, nakikipagbakbakan dyan. Sa may masasakyan, maski saan lugar ka sa Pilipinas. Pag mo sabihin nandoon ka sa Dagupan, o nandoon ka sa saan man Cebu, yung public transport, bakbakan yan sa umaga. Nga mo sa club, kumakain sa budget nila yan, sa araw-araw na budget. Mahal na nga, hindi pa komportable. Hindi pa komportable. Bago ka makauwi, nako, Diyos ko. Hindi naman pwedeng wag kang pumasok, hindi lalo ka nalintikan. Pabahay! Nako. May 400,000 plus na 6 million daw ang ating backlog. Ilan? 400,000. 400,000, ayan na. Pero hindi, pa yung lang yan? 400,000, private sector ang nagtayo niyan. Pininance lang ng pag-ibig. Oo. Okay? Hindi po ibig sabihin, socialized housing yan. Hindi po yan socialized housing. Minambobola na naman kay BBM at sinabi, ang kanyang pangako, marami na raw matatayong bahay dahil dyan. Naman 400,000 plus na nga socialized housing na. Ang problema ko sa housing kasi, pare, hindi naman lahat makakayang bumili. Bumili niyan, Maski ba yan pag-ibig? Yung 1 milyon, wala ka nang mabibili 1 milyon ngayon na bahay at lupa. Ha? Ilang Pilipino ang kakayanin bumili, no? Pagpalagay ng maski hulugan. Yun nga kita nila sa araw-araw, kapos para sa everyday needs. Ang rule of thumb, 1/3 ng iyong kinikita dapat mapunta sa iyong shelter. Yung 1/3 na yun, hindi kaabot. hindi kakayanin. Kailangan talaga subsidized housing, socialized. Ano yan? Rental na napakababa ng rent. Then rent to own. Ganon. Ganon ang program. Na wala tayo nakikitang hawig man lang o anino na papunta doon ang ating housing program. Walang ganon. Kaya laki ang sama ng mamaya yung survey tungkol sa corruption, 73% sabi, nako. Ayan. Yan po resulta ng hirap ng buhay. Walang ibang paliwanag dyan. Di ba? Kasi hindi naman nila, alam ba nila nangyayari sa corruption sa taas? Hindi. Sa kanila, feeling nila, apektado yung kanila, kami po dito sa baba, apektado ang aming buhay dahil sa makatarantaduhan dyan sa taas. Hindi ba? Kasi puro press release. 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Feb 17, 2026, Martes. Chinese New Year or Lunar New Year. Yan. Pare, sa kayo lunch o dinner, Chinese New Year. Chinese New Year. Tatrabaho ko mamaya. Tatrabaho ka pa? Bakasyon! Bakasyon. Work from home. Bukas po, pasok na naman. Ito yung sinasabi nating survey ng Okta Research. Okay. Ano ba sabi ng survey po? Yung corruption kasi, issue yan.
Ang ginawa ng Okta Research, binigyan po nila ng classification ng mga corruption. Okay. Ano ba yan? Yung pang-araw-araw na corruption. Kumbaga, lagay. Lagay ang tawag natin dyan. Bribery. Sa lahat ng government offices, meron yan. Panunuhol. Pare. Suhol, bribery. Suhol, At hindi yung taong nangangailangan do sa government office na yon, ang voluntary nila manunuhol, hindi. Kasi sa sobrang tagal, sobrang bagal, ang daming red tape, manunuhol na lang para Para lang mapabilis. mapabilis. Ano pa ba yung ibang klase ng corruption? Pag nanakaw po sa pondo ng gobyerno. Ano pa yun? Vote buying. Ayan. Ano pa yung isa? Use of public funds yan. Okay. Ayun. Yung slow justice. May corruption din kasi sa ano po, Mga delay. sa judiciary. 54%. May perception ng publiko, mataas ang corruption. Mamaya discuss natin yan. Tapos yung mga procurement, pambili po ng mga gamit sa opisina ng gobyerno. Nepotism. Yan, kamag-anak. Yan ang ano. Yung bribery, 73%. Ramdam na ramdam ng taong bayan yung mga nangyayari sa mga government offices. Halimbawa, kukuha ka ng permit. Pare, ikaw nga magbabayad ka na. Magbibigay ka na ng pera sa gobyerno. Pahihirapan ka pa. Gusto pa maglagay ka. Kung ako yon, bibigyan ako ng pera, magbabayad ng tax, magbabayad ng business permit. Big sabihin kikita yung gobyerno. Yung gobyerno, yung LGU, sabihin natin. Baka pakapihin ko pa yun. Imbes na pahirapan. Di ba? Baka dapat bigyan mo pa ng ano yan eh. Medalya, whatever, dahil nagbibigay ng pera sa gobyerno. Babayad ng tax, magbabayad ng permit, whatever. Lahat kasi ng kilos mo rito may bayad eh. Ihingi ka ng, babayad ka ng permit for fire inspection. Di ba may bayad dyan? Ihingi ka pa ng ano, tong. Di ba? Bibili ka pa ng tawag nito, fire extinguisher. At ituturo ka pa doon sa ano nila, kung sa sila may komisyon. Yan po yung everyday transaction ng ordinaryong Pilipino. Ang sabi nila, yan ang lalang corruption. 73%. Kung sa 10 transaction, 7% umaangal. 7 sa 10 transaction, every 7. Tapos po yung iba. Ano yung iba? Ano daw yung iba, pare? Yung pagnanakaw sa government funds. 66%. Yan, wala naman silang alam dyan kung may nangyayaring ganyan. So, this is a matter of perception. Kasi yun, internal yun eh. Yun yung mga nagpo-procurement sila, pambili ng mga gamit, computer, whatever. Yung kupit sa yung private, kupit. sa... Hindi naman nakikita ng publiko yun eh. bakit may 66%? Kwento. Ewan ko, perception nga. Or, kasi nakikita nila wala nangyayari sa laki-laki ng Actually, budget. yun ang pinakamalaking nakikita ng Pilipino, nagbabayad ako ng ang buwis hirap lahat. ng Wala akong nakikitang improvement sa public services. Oo. Di siyempre, anong conclusion? Ninanakaw nyo kasi yung pera. Okay? It all boils down kung ano yung... Kaya ngayon what do we get out of... Kaya naintindihan mo na ngayon, bakit kailangan ng karatula, itong proyektong ito ay dala na sa puso ni Congressman Conrad Banal. Ayun. Pasalamat kayo, palakpakan kayo. Ayan. Payag ako doon sa karatula eh. Okay. Ayoko lang pangalan niya. Dahil wala naman siya kinalaman doon eh. Ayan, ako, si Patrol 38, Jen Patrolya. Okay, meron po tayong flash report. 3 suspect daw Police, sa pagpatay ng mag-inang Mollenido. Kinasuhan na kami, Jen.
DWIZ Flash Report. Sinampahan na ng 2 counts of murder ang tatlong suspect sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Ito'y matapos ang masusing investigasyon ng Quezon City Police District kung saan kabilang sa kinasuhan ang mga kinikilalang sina Christian, Pia, Katrina at Hill. Ayon sa investigating prosecutor, mayroong prima facie evidence na may makatwirang katiyakan ng pagkakahatol laban sa mga akusado o suspect at walang inirekomendang piyansa. Samantala, nilinis na sa anumang pananagutan si Maribel at itinuturing na lamang bilang ordinaryong testigo sa kaso. Ibinasura rin ang kaso laban kay Police Senior Master Sergeant Jana Mollenido matapos pagbigyan ng korte ang motion na alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga respondent. Tiniyak naman ng QCPD na patuloy nilang isusulong ang hustisya para kay PSMS Mollenido at sa kanyang anak na si John Ismael at pananagutin ng mga responsable sa krimen. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balik tayo, Karambola. Salamat, Jen. Okay. Ikaw naman pare, mabalik tayong perception na sinasabi mo. Hindi pa ba maganda yung perception yan? Gaya dito sa aming karatula sa may village namin. Ano? Improvement of drainage systems along Remanville Drive, located at Barangay Don Bosco, Parañaque City. Aha. Tapos ang ano dyan, May a announcement. priority project Op! of Mayor Edwin Olivares and the City Council. Humabol pa yung isa through the effort. Effort ano? Of Cap Yan nga, Mar galit na Jimenez. galit. So ano yan, may effort ka na, may priority project May, ka pa. yan nga yung Salamat epalism po. eh. Epalism Salamat po. yan. Oo. Tapos gaganyan ng mga survey, wala kayong utang ng loob. Sana, banggitin dyan sa karatula rin. Kung magkano komisyon. Hindi na sinasabi. Hindi pwede? Hindi na sinasabi. Through the, yung contractor, Di ba? kasi ang perception nga, pag may project, may kita. Oo. Irregular use of public funds, 66% po yan. Laki nun. Walang 66, katiwa-tiwala ang ating mga kababayan, walang katiwa-tiwala sa gobyerno. Magmula sa taa. Yung sa Hanggang baba nga, LGU, bribery. Bribery. Okay. Vote buying, Ayan. 62%. Ayan, Ayan, kitang-kita nila yan. Kitang-kita nila yan, bro. Alam na. Walang pakundangan yan eh. Oo, walang pakundangan yan. Ayan po, talaga wala nang tago-tago yan eh. Hindi ba? Yung vote buying. Maski, Susunod. ang susunod, Delays. yun Justice system yung delays. Now, yan din. Ramdam din ng tao yan, bro. mga naaapi. Naapi at kung, di ba, yung bang... Hindi ba? Then makikita na yung iba. Ang bilis pag... Alam mo yung sinuloan cartel na member daw? yun. Pinakawalan ng... pinadismiss yung case ng Court of Appeals. Ang government prosecutors, pinag-iisipan daw i-appeal sa Supreme Court. Oo. Para sa akin, kapag inisip ng Justice Department dyan i-appeal, Oo. may nangyari doon sa Court of Oo. Appeals. Ay, nako. Yan Oo, yung inappeal na. juristocracy. Yan na, juristocracy. Aha. Okay. Yung po sa bili-bili na supplies. Irregularities in public procurement. Nako. Naalam mo ba yung kwento ang sinasabi ko? Yung sa isang munisipyo. Oo. Yung supply ng paper. Nasa Ah, cart. oo. Ganito mo. Papasok sa isang opisina ng councilor. Pipirmahan. Ibig sabihin, na-receive. Tapos lalabas doon sa kabilang pinto. Oo. Tapos, papasok na naman sa ibang opisina, pipirmahan doon. The same cart. Oo. Yan ang nangyayari sa procurement. Ang number one example dyan, siyempre, yung sinasabi ni John Vic, yung fire trucks. Okay, yun. Oo. Ang lagay daw, 1.5 million per truck. Sa kanya pa lang yun. Yun ang offer. Paano pa yung mga ibang opisyalis ng Bureau of Fire Protection? Ang dami pa dyan. Ano ba may mga acquisition?
Department of Education, Hindi, even sa, books. I always saw this pare sa lalo sa mga LGU, mag-expansion yung city hall o yung barangay. Aha. Makikita ko yung delivery. Ba, 100 ng split level na aircon. Pare, ikaw kung bibili ka lalo na inverter, pare. Alam mo magkano yan kung bibili ka dyan sa, ano ba yung mga... Benson. Benson, ganyan. Pare, how much that will set you back. Itong mga to parang, nagkanbasing ba itong mga to? Ba't darating talagang nakabalot pa sa Dami-dami, plastic, oh. Yung Hindi, split may- level. Naintindihan ko, para magtrabaho ko sa opisina, mainit, pare. Kailangan mo yan, na gano'n. Hindi ba, madami diba? ng measure na ganyan. Split level Para ayusin yung procurement. Di ba? Meron nga online, mga gano'n. And still, we're not making any dent. Oo. Ang dami ng effort na as a governor. Di ba sinasabi ni Parin Jonat, lalo humirap yung government procurement. Example, airport. O yan. Bago dumating yung private sector dyan sa airport, ilang. Yung, alam mo yung tube. Oo. Yung sa para masakay ka ng eroplano o bababa, yung Yung tube. tube nga. Oo. Ilang pong tube yan? Sa mga gates kasi may tube eh. Hindi umaandar. Why? Hindi makabili-bili ng pyesa o ng pyesa. whatever. Why? Oo. Dahil po sa procurement rules and regulations. Yeah. So in our attempt, sabi nila kailangan malinis yung procurement. Nag-impose ng mga katakot-takot na rules. Ang delivery naman ngayon ng service ng gobyerno na apektuhan. Okay? At nawala ba yung nakawan sa procurement? Wala. Oo. Hindi. So ano nangyari? Pinahirap ang procurement. Hindi naman nawala yung nakawan. Oo. Tapos yan, perception na naman ng tao dahil sila ay nakakaramdam. Bakit ba? Ang sama ng service Oo, dito. Bakit ba? Ang layo ng pinagbabaan ng eroplano sa amin. Bakit walang Ayan. tube? Ayan. Yung sa LRT. Oo. Hindi ba? Hindi umaandar yung walang escalator. Escalator. Kailangan daw maglakad na lang para exercise. To justify na walang escalator. Anak nang. Yan. Tapos, nepotism. Diyan po papasok yung siyempre. Anti-dynasty. Okay? Meron po sinasabi ngayon. Now, why nepotism pare sa 14%? So it's a bit low. 14%. So naintindihan din ng tao na nepotism, while it is a problem, hindi naman siya ang punot dulong sitwasyon ng Kaya lang corruption. 14% ang aking diba? palagay dito. Kasi hindi lahat ng lugar uso yung dynasty. Dynasty. Hindi naman Caloocan ba may dynasty? Wala. Okay. 'Di ba? Manila ba may dynasty? Wala. Hindi lahat ng lugar merong dynasty. Okay? Siyempre, yung mga dynasty, sigurado ka Makati. Dynasty yan. Sa Las Piñas, yung mga bilyar. Dynasty. Di, tsaka alam mo, Hindi lahat napansin ng ko, lugar eh. ito lang babanggit ko, sa dynasty, may napuntahan akong probinsya a week or so ago. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Magalang pa mga tao pag dynasty kasi itong probinsya na to, tagal na itong pamilyang ito ang nagpapatakbo. Okay. Ngayon, meron na siya ng bagong kandidato. Sabihin natin banal. Pare, yung karatula niya, banal naman po. Ganun pare. Talagang nakihininikluhod naman kami. Papasukin niya naman kay ibang tao naman. Iba naman. Pero nagmepo pa yun. Panay Pare, kayo baka na lang, magalit Baka magalit yung... Baka magalit yung dynasty. Pilipino naman talaga. Banal naman po. Ayan. Palagi na lang sama na eh. Oo, hindi na niya sinabi yun. Banal naman. banal O, De La po. Cruz naman. Ayan. Yan siguro ito. Kaya 14% lang. Ang tao naiintindihan nila. Ang iniisip daw po dyan sa Senado, yung political dynasty, kasama yung mga live-in. Ano? Halimbawa, live-in mo lang. Sige, I get it. Live-in. Domestic partners. Common law wife, kung tawagin natin. Hindi ba problema na nila ni... Maski hindi kayo kasal. Pero kung siya recognize mo na mister,
o misis, hindi rin siya pwede tumakbo. Ayan. Technically, dapat pwede niyang ituro. Hindi ko naman kaano-ano yung mga, yan Pwede, hindi nga. Hindi nga. Accepted- Ikaw ang accepted ka na accepted ikaw. na kayo eh. Ikaw ang ano. Yan daw po ang, kasi lumalabas sila nag-public consultation. Para dito sa anti-dynasty. Gusto nila maramdaman ang pulso ng bayan. Ayan. Baka naman malisyoso naman yung mga kinukonsulta. Pero pare, nakakatawa dito, yung ating mga politiko, after the mga consultation na ganyan, public consultation, sinasabi, ayaw ng taong bayan ng magkaroon ng anti-dynasty. Ha? Yun daw yung result yun daw yung result ng consultation. Naknan to ako. Nakita pa nila yun. Na naiintindihan ng tao na kailangan ipagpatuloy ang mga ang mga mabubuting nasimulain. Ayan. Ano ba yan? Paano Continuity, malalaman kung continuity. kamag-anak mo o hindi mo kamag-anak? O common law o hindi common law? Paano malalaman? Walang record eh. Paano malalaman? Yun ang problema ko dyan. Walang record na Na mag-asawa kayo, whatever. yung sa live-in. Kung common law wife, walang record. Paano malalaman? retrato. Yan yung mga, Selfie. yung mga problema sa ganyang batas. There's got to be a way na ma-check ng COMELEC. Paano? Declaration na lang, honesty system. Ganon. Declaration ng kandidato na ako'y walang kamag-anak, hindi ko kaano-ano. Ayan. Yung mga, Deklarasyon. ano gano'n? Honesty system. Sa manunumpa. I don't know. Yan po ay kailangan pag-isipan. By the way, binanggit mo, nagpa-public consultation ka mo. Yes. Tapos pagkatapos merong, hindi naman pala, gusto naman pala nila anti-dynasty. Tama, meron akong napakinggan nga doon sa radyo na talagang, hindi, maybe we are barking up the wrong tree. Bakit? Baka naman hindi Dynasty ang ang problema. Ayan. Tayo mga Pilipino, wag nating padalos-dalos. Tingnan natin. Ganyan ang sinasabi? Ayan, oo. Sino yung Sabi ko, nagsasabi? okay ka! So, pang-ilan na siya? Pang-ilan na siya na opisyal sa Ibang pamilya yung niya? strokies, Sabi ko, Sino yun? wag mo naman baka naman na tayo padalos-dalos. Ano ba Ay! talaga? Puro dulo ng problema ng Pilipinas. Baka hindi naman dynasty. Ayan. Baka naman binaya mga yan. Hindi. Si Villar? Hindi. Sabi ko, ayos. Lipat ko na. Mga Duterte, dynasty yan. Dynasty yan. Sa matindi-tindi rin na dynasty sa ibang yung mga Marcos, Romualdez, lahat nakaposisyon, di ba? Sa mga liberal ba, sino mga dynasty? Wala eh. Wala. May naiisip ka yung ba mga kasya dynasty? sa tricycle? Oo meron ba? Wala. Wala akong naiisip eh. Dati yung mga Aquino. Pero wala nang nakaposisyon sa kanila ngayon. Dati kasi si Piping, yung di ba? Dami nakaposisyon. Yung si Tanmatco, yung lahat. Ganun. Hindi, Wala meron na silang lahat mga yun. pamilya rin na nagpatuloy pa rin dynasty. Yan nga yung Kamag-anak Inc. Yun na nga. ni Louis Beltran. Doon nga bumabalik kaya may mga karato lang, banal naman po. Yung mga nagkakaganon. No? At saka yung Man Dynasty sa elected lang. Saan pa ba? Appointed. Paano yun? Yung parang Remulla. Appointed. Halimbawa, i-appoint mo as commissioner. Yung kunwari pamilya mo. Pamakin, oo. Pero, siyempre, gusto mo ilagay yung napagkakatiwalaan mo. Meron ng anti-nepotism eh. Pero hindi na mo maliwanag yun eh. Kung hanggang saan layo eh. Sabi po ng House, pero pupunta ka na ba, ibang ano na ba yan? Nepotism? Hindi. Doon sa corruption lang ba itong survey? Ang gusto ko lang i-comment dito, this is a sad indictment talaga na para bagang accepted na talaga sa lipunan natin at ang mga tao jaded na talaga na itong
nangyayari. Paano ba na mababaliktad nila yan yan. kung Yun na sakasakali, di ba? Yan ang akin eh. Sa akin talaga, may masampulan eh. Mhm. Yun ang sa lahat na naging problema ng governance, kapag may nangyaring nasampulan, kahit papaano, Oo. Both sa perception at saka yung takot nitong mga gumagawa. Oo, kasi kahit ano sabihin mo na we will do something, Yun naman. kailangan may mangyari. Gusto sanang pasukan. Masampulan. Kayo ni Kong Jonat, mahilig yung banggitin to na kahit na maglagay ka kung sinong tao dyan, maglagay ka ng 5,000 new engineers dyan, ayusin ang sistema. Dapat. Which is nga, nakikinig ako dun sa Senate hearings, bro, yung dun sa DPWH. Pangalawa yun sa akin. Ayun, Yung ayusin yung si sistema. Bam Aquino Number one, sinabi- may masampulan. Oo. May makulong, may maparusahan. Number two, ayusin yung Yung sistema. sistema. Yung sistema talaga na wala yung mga, ano yun, yung Tapos siyempre, kailangan, presumption of regularity kayo dyan, yung walang mga ganun. Oo. well, may sinasabi po sila, kailangan magkaroon talaga ng pagbabago, moral. Mas malalim yan, bro. Well, it has to start somewhere. Di ba? Bakit nila na sa Singapore? Kasi grabe do, parusa talaga. Paparusahan ka talaga pag may ginawa ka. Tapos inayos nila yung sistema. Gusto mong baliktarin ko yung katanungan na yan. Alam mo, tapos- sa Singapore kasi, tumira ako dyan. Okay. Totoo yan, pare. Pero Sample. hinayupak yung mga Singaporean na yan. Pag nasa ibang bansa, kung makakapagkalat, kung makapunta sa nightclub, o sa, that's one. Two, Pero sa kanila, pero sila, yung nangyari lang yan mula nung silikuan yung nag-stricto, biglang naging mabait. may sample eh. Pero tayo, kinikwento mo rin, di ba, yung tatay mo, ako yung tatay ko. They had morals, they had values. Now, what happened along the way? Hindi ba Paano pwede maibabalik yun? Pwede ba natin ibalik yun, yung delikadesa? Ano yung merong magulang natin, bakit sila yung may takot or something na Ayaw ko. at may hiya? Kaya kailangan pag-aralan eh. Kasi Maraming Singapore walang haka-haka. ganun eh. Ako, may haka-haka ako. Haka-haka. Kasi naging, wala nang justice system. Wala na nga napaparusahan eh. O okay lang pala. Kaya bumagsak yung, ibig sabihin, konektado yan. Yung rebirth of morality. Doon sa justice system na kapag yung may justice napaparusahan, di ba? Manunumbali, nakakahiya pag nabuko ka. Sasabihin, kailangan mabuko para mahiya yung mga tao, di ba? Kung hindi nabubuko, at kahit nabuko, okay lang. So, bagsak, yun yung moral fiber na sinasabi, bumabagsak, tingin ko. I think they're connected somehow. Yung justice, yung kailangan may parusahan, mabago sistema. Kasi pag ganyan na, wala ka namang magagawa. Na magiging ka na rin, morally strong. A moral renewal. Well, sa mga homily, tuwing linggo, napapakinggan ko na yan, bro. Ewan ko lang, sana kung tumatalab, yun ang maganda. Well, may sinasabi sila, social engineering, kasama dyan. Yung social engineering, kasama doon sa systems, pagbabago ng sistema. But how do we do that? Di ba? Kasi para baguhin mo yung sistema, ang daming vested interest na ayaw magbago yan, di ba? Mawawala kita ko eh. Both private sector and government sectors, di ba? Naku, sinama yung pa-private sector. Okay. 9:32 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Batas na layong pabilisin ang mga investigasyon at iba pang aksyon sa large-scale corruption ng isang opisyal itinutulak sa Kamara. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Inihain sa Kamara ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang House Bill 7635 na layong magtatag ng isang joint congressional body upang pabilisin ang mga investigasyon, prosecution at adjudication ng mga kasong may kinalaman sa large-scale corruption ng mga public officials. Sa ilalim ng panukala, magrerekomenda ang Congressional Commission ng reforma upang mapabuti ang efficiency, accountability at ang transparency.
Ang lilikaing Joint Congressional Commission in Justice System Reform ay isang independent body na ang mandato ay magsagawa ng komprehensibong assessment sa institutional capacity, procedural rules at enforcement mechanism ng justice sector. Paliwanag ng mambabatas, ang malawakang korupsyon sa gobyerno na nakita sa flood control controversy ay pagpapakita ng kahinaan ng institusyon sa criminal justice at public procurement systems. Kabilang narito ang gaps o pagkukulang sa oversight, judicial delays at prosesong pinulitika na. Hinayaan lang ang impunity. Ang mabagal-anya na investigasyon ay patunay na hindi accessible at vulnerable sa impluwensya na sistema ng hustisya ang pundasyon ng demokrasya at rule of law. Para sa kongresista, lalo lang bumababa ang tiwala ng publiko sa gobyerno dahil sa paghahanap ng pananagutan na hinahadlangan o di kaya'y naaantala. Sakaling maisabatas, isa sa ilalim sa modernisasyon ang justice institution o justice institution, palalakasin ang anti-corruption frameworks, babawasan ang case backlog at ibabalik ang kumpiyansa ng mamamayan sa rule of law. Magkakaroon din ng coordinated reform mechanism sa pagitan ng Kamara at Senado. Ikakasarin ng panukala ang nationwide hearings sa konsultasyon sa stakeholders at eksperto sa judikatura, law enforcement, civil society at pribadong sektor. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, halos 500 tauhan ng Quezon City Police District idineploy sa Chinatown ngayong Chinese New Year. Detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Halos 500 tauhan ng Quezon City Police District ang ipinakalat sa Chinatown para sa seguridad ng pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong araw. Ayon kay QCPD Director Randy Glenn Silvio, layunin na deployment na mapanatili ang kaayusan, maayos na crowd management at kaligtasan ng mga dadalo sa selebrasyon. Tutulong din ang mga pulis sa traffic control, emergency response at pagbibigay ng public safety information. Pinayuhan naman ang publiko na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o tumawag sa E911 o QZ helpline na 122 sakaling may emergency. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Sa iba pang balita, defense cooperation ng Pilipinas at Italy higit pang pinigting. Ulat mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Palalakasin pa ng Pilipinas at Italy ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng nilagdaang Defense Cooperation Agreement. Payag ng Department of National Defense, layon ng kasunduan na isulong ang pangmatagalang capability development at greater interoperability ng dalawang bansa na nakasalig sa mutual respect at strategic trust. Giit ng DND na pinahahalagahan nila ang mga hakbanging ito na magpapalakas sa maritime security, global stability at magpapalago sa mutual interest ng bawat bansa. Nilagdaan ang kasunduan ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro at Italian Minister of Defense Guido Crosetto na ginanap sa sidelines ng Munich Security Conference sa Germany. Ito si Patrol 17, Jopel Pelenio para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po, si John Riz Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. WIZ 882, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyo lahat. Morning! Morning! Good morning! Oh. Yung way! Yes. What chai? Machay. Yung way Watchay ba yun? Sa Yun Hokkien. bang, yung bang ano? Sa Hokkien. Ah, sa Prosperity, Hokkien. ibig sabihin. Alam mo, yung kanina pinag-uusapan na ninyo. Yung Dynasty, tungkol sa anti-dynasty, bro. Sa tingin ko yung pang-umpisa, yung kay Justice Ascuna, pwede na yun. Ano ba yung kay Justice Yung hanggang Ascuna? To second- consanguinity, to Oh. second degree. Pwede na yun sa tingin ko in the meantime. O kasi yung second degree,
kung ikaw ang opisyal, anak mo, apo mo, hindi pwede. Oo. Tatay mo, lolo mo, Hindi pwede. Yan. Ikaw, asawa mo, hindi rin. hindi pwede. Yan. So, isang linya lang. Sapul na yun, actually. Ang daming sapul. Yan, pwede na yan. In the meantime. Oo, hanggang doon lang. Hanggang muna, in the Yung sa meantime. pinsan-pinsan, hindi nakasama yun. Oo. Ngayon, tapos, yung sinasabi natin tungkol sa pagbabalik na moral regeneration, sa tingin ko, maliban dun sa parusahan, etc. at lahat, yung shame campaign dapat palakasin natin. Bakit hindi nga mangyari? Yung shame campaign, pare, kagaya niyan. Nakakahiya, sasabihin. Bakit natin Ano na lang sasabihin ng mga... Nag-umpisa na tayo dyan dun sa Nepo Babies na shame sila. Yan, maganda yun. As a start. Minsan wala na rin. Baka naman ma-weaponize Paano kung wala nang sa hiya? politika, magkaroon ng mga fake news, trolls. lalo na, lalo na ngayon, fake news. Hindi, okay lang yung... Pero shame Kung campaign. ma-fake news ka, may shame. May kaya nga, shame di, na fake news. pagkakataon mo na yun, Oo nga para eh. sabihin na hindi naman ako talagang nagnanakaw. ilabas mo yung tunay. Ilalabas mo yung Diba tunay. yung kinikwento ko kanina, may nakapaskil dun sa may Rayman Bill. A priority project. Kung Yeah, mga ganon, tanggalin. Yun ba yung mga ganon na Hindi ba- with support, able support. Hindi ba priority project of Congressman Brian Yamso? Hindi yan. Walang kasama yun. Ay, nako. Walang pang poster si Brian. Magpakita siya kasi dito. Kaya huwag Yun. siya palagi doon sa Billionaire Channel. Dito siya. Kamukha ito, hindi ba nakakahiya ito? Ha? Diyan daw po sa Pampanga, 3 na namang pabrika ng sigarilyo. Yan. Dapat ilabas nyo po who are the people behind this. Ayan. Sino ba yung mga protector niyan? Hindi mangyayari na magkakaroon ng pabrika dyan nang hindi kasama yung local. Sigurado yun. Baka nga may national din. Hindi, yung national sigurado na. Meron talaga yun. Yung national meron Kaya eh. Sigurado yun. Sinabi na ni John Vic. Secretary John Vic, merong dalawa. Dalawa pa lang pinapangalanan niya. Baka magkaroon na ng 4 dyan. Ano daw po to, nung nagkainitan, Mm. uminit na. Paano? Biglang tinigil muna. Oo. Pero sabay-sabay daw. Ano ibig sabihin niya? Isa lang may-ari? Okay. Isang network. Network Ayun, yun. ayan. Hindi lang isang tao. Network yan. 2 congressman daw sa Central Luzon. Yan ang protector. Kung May di man membro ng sindikato, protector ng sindikato. At saka, hindi, financier. Financier at saka protector yun. Ayan. At the same time, yung mga nag-smuggle ng tobacco leaf. Ang problema, ang nag-ooperate dito, mga Chinese national. Yes, Chinese national. Ano yung ibig sabihin dyan? Meron silang puhunan dyan? Meron yan. Para So kasama sa sindikato yun. yes, alam mo ba na ito, napapasukan na tayo, parang nangyari nung panahon ng before World War II. Yung mga, nandito yan. Ang balita, yung nahuli na estudyante, Chinese student, kunyari, estudyante ng, ng pagpipiloto, Oo. jet pilot. Jet pilot pala. Sa Sambales. So naka-infiltrate na. Pare, kunyari nag-estudyante, Air Force. mas marunong pa, Air Force pala. mas marunong pa siya doon sa kanyang instructor. Ayun. Magaling. At umiikot na sila. Ang production daw, nung factory, bawat isa, aabot sa 150 million Oh, a day. nakita mo. A A day? day. Gano'n kalaki? Baka hindi na kailangan tayo mag-shooting war. Oo. Economic collapse na lang ng Pilipinas ang hawak na nila. titirahin nino itong mga Oo. Chinese Hawak na nila. nationals. Hawak nila. Oo. Malakas. Mga kasama yan sa programa nila eh. Hindi malayo yan. Ibagsak ang... Kung ang Amerika, tapos kasapakat nila yung politiko. yan. Oo. The best yan. Hawak na niya. Yan Kung ang ang the best. Both Amerika, national and local. kung Amerika kaya nila yung by arms, yung Venezuela, etc. Ang Chinese hindi na kailangan yan. Nakapasok Economic. na. Pera. Ang dala nila pera. Ang dala ng Amerika, armas. Between arms and ano yan. Gusto niyo matawa? O Oh. gusto niyo masuka? Wag mo na kasi. Pareho to, masataba Pareho. ka at masusuka. Break. Sabi ni BOC, Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno raw.
Ang agricultural smuggling at cigarette smuggling, last year, ang value raw 200 billion Boss. pesos. Ang nilang nakumpiska ay 400 billion. Ayan, nakakatawa doon. Ayos mas mataas pa. Baka nila... baka, Pero nakakatawa dyan. baka niyayari si Commissioner. Mayroong gumagalaw against him. Ayan. Sa tingin ko, binibigyan ng maling impormasyon. Binibigyan ng to. mga maling impormasyon o kaya Kasi katakataka yan. nag-true troll. Okay. Maraming ganon. Yung fake news pare na sinasabi ko sa iyo ngayon, yung ating kasamahan sa trabaho, Okay. didemanda raw ng NBI. Jason sa nag-post sa Facebook, sinasabi meron daw cancer, colon cancer. Parang ganun, may sakit si BBM. At ididemanda na raw ng NBI. Bahayagan yan sinabing may colon cancer. Nasa Facebook Nasa post. Facebook post niya eh. Hindi yan yung mga, kasi mayroon marami, ikukumpara yung retrato ni Yun daw BBM noon ang primary at BBM source. ngayon, Kasi no? kumalat to eh. Okay. Share, ganyan. Oo. Yan ang sinasabi ko pare, no shame campaign. Kung mangyari yan, kailangan din nakakatakot din eh. O because of the social media effect. Kaya nga po ang CBCP, nananawagan, parin Jonathan, Oh. CBCP, naniniwala ka dyan sa CBCP, Oh, yes, diba? yes. Ano daw, abstain muna sa, Bukas kasi, sa bukas. digital. Ganun. Hindi abstain. Bukas, Wednesday. Wednesday na. Kaya abstain Abstain muna sa digital. Ngayon, Lent, Bakit hanggang forever na? Hindi, magsisimula lang sa Lent. as a Yung mga start? na-addict po Oo. sa social media, wag muna raw kayo. Huwag kayong tumingin-tingin yan sa mga yan. Medyo mag-abstain na muna raw. Lalo na yung mga Di ba yan ang demanda sa LA? Oo. Yung mga bata Oo. na-addict sa social media. Australia, niyari na nila. Tapos may physical proof yung brain imaging. Pag pala na-addict ka sa mga ganyan, digital, Humihina ang ano mo. pareho ng na-stimulate na brain part ng drug addiction. Ayun. Ay, yung dopamine, no? Something, mga ganun. Sabi, pare, yung mga games, yan. I would believe that, Kasi di ba pag nag-i-scroll nagtatrabaho ka, pilit papasok ka uli doon sa pag-i-scroll sa Facebook at minsan ganun nangyayari. Nasisira ang Nasisira na, interrupt ka. Nung Brain- araw, wala namang ganun. brain damage ang nangyayari sa Mabuti buhay. kung na-interrupt ka ng libro. Anong Ganun. brain damage? Si Brenda? Mabre-brenda ka dyan. Brenda. So, sabi po na CBCP, medyo hindi lang sa karne Oo. ang abstinence, Pati sa abstinence, social media. pati sa social Social media. media. Oo. Lalong-lalo na yung mga... Kumbaga, tigil-tigil na muna marites. Lalong-lalo na yung mga nawiwili sa fake news. Oo. Tikakalat pa kayo. Kasi nag-share sila eh. Oo. Na-excite sila. Na-excite sila. Kailangan naman maintindihan. Hindi nyo alam na i-scam na pala kayo. Ayan. Kailangan maintindihan ng CBCP. Yan pong fake news, hanap buhay yan eh. Ayun. Kumikita eh. Ngayon, kung gusto nyo mag-abstain sila, saan naman sila kikita? Diba? Ngayon, lagyan ninyo ng mga moral para mayari yung mga yan. Shame campaign ang natin. Shame campaign. Dapat Hindi, yung sa palakasin natin. NBI, hindi eh. Pumunta na ng DOJ eh. So tingin ko, seryoso to. Yeah, shame plus. Ha? May shame plus yun? Shame plus yun. Shame plus kaso. Ano yung sinasabi mong agritourism? Ano yan? Hindi kasi Inedit ganito. daw niya Nag-tie eh. up ngayon si Secretary, the Department of Agriculture Secretary Francis Chu. Merong memorandum of at saka agreement? memorandum of agreement at si DOT Secretary Cristina Prasco. Agritourism. Na magpupul sila ng resources No! para magkaroon ng programa at mahikayat magkaroon ng farm and tourism destinations. Destination. So, kasama Yun. ng culinary at Ngayon, ito ang sinasabi ko kasi alam nyo, Secretary, ginagawa na po yan. Ang dami kong kaibigan ngayon, whether may farm o may tourism. Kasi naisip nila antayin pa ba namin ng gobyerno?
And you know the Yes. innovative way they do it. For example, itong tourism guy na kilala ko, abay, kinausap na niya yung cooperative. Sige, ituloy niyo yung ginagawa niyo dyan. I will even give you help. Basta Tayo. Kailangan pa ba ng agreement kasi gusto dyan? na ng mga turismo ngayon, yung within the Nagagawa na po yan, in ayaw other nila words. ng hotel, ayaw. Kailangan pa ba ng agreement dyan? Hindi na, nagagawa na ngayon. Ginagawa na Ito nga pare, No biggest thanks to you example eh. nito. No thanks to Hindi. you eh. Slow food. Yan. Yes, sa Kasi- Bacolod. Yan Kasi po, ang slow farm-based food, yan. oo, kasi kailangan Yan mo yung ng, food na local. Kailangan mo ng quality ingredients, produce, herbs, ganyan. lahat, oo. So, natural na nag-tie up na sila. So, kailangan pa ng agreement. Hindi. Kailangan ng Memorandum. agreement kasi mag-identify si Secretary Frasco ng mga possible na area. Lalagyan ngayon ng King of the road eh. May King of the Road. Paano Tapos ka may retrato paano niya. ka pupunta doon kung wala Kung walang yung- King of the Road. King of the Road. Ayan. Hindi, pero sa Abril pa yan. May timeline pa pala to. Sa Abril pa yung Hindi, King kasi of wala the pa Road. yung guidelines. Wala pa yan. Wala pa silang Wala pa guidelines. yan. Wala pang guidelines eh. Matagal daw yan. Hindi Okay? yan. Kaya nga yung mga Kaya kaibigan kailangan may nila bed ng and MOA. breakfast na sabi, nag-MOA pa. Oo, yan. Oo. Ayan. Ay, simple lang naman po hinihingi ng tourism business sector eh. Asan yung campaign? Meron. Asan? Love. Di mo Love ba- the Pare, Philippines, pumunta ka sa Department of Tourism head office. Diyan sa Bendia. Puro lab. Love. Nakalagay love. Hindi Yan ang campaign nakalagay. yun, pare. Ay, hindi pwede. Oo, epal yun eh. Love Sabi, the Philippines. Nakalagay. eto, may Laki. bago nang lumabas na statistics ng mga hotels. Kahit daw po nagtaasan ng room rates, ang hotel, ay bumagsak ang kanilang revenues. Congratulations, Department of Tourism. Ha? Wala kayong pinadalang turista rito. Walang pumupuntang turista. Quality tourist yan. Quality tourist yan, boss. Bakit bumagsak yung revenues? Kukunti. Bumalik na sila sa pagbabackpack pare. That's the crux of that's the point. Okay? Mas marami kahit mura, mas maganda para sa atin. Kesa yung konti at gumagastos ng malaki. Hindi ganun. Hindi. Ang tourism business, hindi Kayong ganun. mga hotel, talagang hindi na kayo pinupuntahan. Nagbabackpack na Oo at nga saka eh. Airbnb. Airbnb, tsaka farm, yung culinary, magkasama na Yan. doon. Oo. So, nangangahulugan yung quality tourist na sinasabi nila. Wala. Hindi kayang buhayin Hindi pwede yan. ang ating tourism sector. Yung MICE, nasaan yung MICE? Wala Yan nga, ang mga nag-hotel, pare. wala nga Yung tayo narinig na conventions, napakalaking seminars. convention last year. Meron ba? Wala akong narinig na malaking convention Convention? last year. Wala. Oo nga, ano. ASEAN, di ba? Ay, hindi. Ngayon yun. Ngayon Ang yun, masakit, kaya pare, yung darating. Rotary International Oo. Convention. Kinancel pa eh. Nawala yun. Dati tayo na yun. 30,000 yun. Tayo na dapat yun. Mga ganun, pare, wala. MICE. Wala bang programa ang DOT for Nag-umpisa meetings? Ano yan? Meetings, incentives, Hindi. conventions, Conventions. exhibition. Oo. Wala. Yung mapapalitaan. lagi nila sinisisi, yun daw Airfare. tourist, yung Chinese. Wala. Okay. Wag nyo nang pasin yung China market. Mag-promote kayo ng gusto sa iba. Di ba? Kung yun ang problema, kasi meron tayong geopolitical tension eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin for the sake of tourism income. Wala. Wala na yung political tension. Ano yun natin, disregard natin. Kasama po yan sa buhay natin eh. Di ba? Ngayon, gumawa ka ng paraan para mabawi mo sa iba. Hindi ba pwede yun? Baka naman pwede. Kasi po, ang dami nag-invest sa tourism. Oo. At hanggang Paring ngayon. Elmer, Hanggang ngayon. nagtayo ng mga ng resorts. Sino si Elmer? Paring Elmer. Oh. Oh, kami. Elmer. Please invite us. It is still a promising talaga industry naman kasi, sa totoo lang. That is bakit one of the best. dapat bakit nga naman si pagpatuloy, King of the ang Road, dami kong kilala sa na tourism yun pa nag-aabala, Production dapat. puro kolorete, Oo. sinasabi Jonat.
Asan yung, eto, Nasaan yung substance? si pinagyayabang nila, yung JICA raw, nagbigay ng, alam mo yon ayun. Oh, yung, Ano isa? Inedit mo rin yun. Hindi, Ah, ano yan? modern rice processing Oo. sa Isabela. Wow. O ngayon, May grant daw po ang There's JICA. ano, several billion na ano. ito masasabi ko kay King. Ne. Merong ganyan dati. Apat na modern rice Processing. mill complex. Apat. Yung isa nasa Tarlac. Puntahan lang hunin niyo yun kung anong nangyari doon. Kinakalawang na eh. Ayan. Tarlac yun. Aha. That's supposed to be a rice producing area. Tarlac, Nueva Ecija, etc. Bakit nangyari? Hindi nila Hindi nasikaso. nasikaso. Nasa kalye pa rin binibilad yung mga palay. Ano yun? Binigay ng Korea yun. Medyo malaki yung grant ng JICA, Oo. 650 Sa Isabela, million pesos. It will boost rice processing. Oo. Formalized daw po, ang nag-formalize mismo, si King of the Road. Oo. Saan yun nilagay? Sa Isabela nga, Where in Isabela? Kawayan City. Ayan, okay. Bakit nasa city? See, So dadalhin pa doon ng farmers? hindi, that is at the center of one district. Yung, Basta high capacity mechanical grain dryers, multi-stage rice mill, grain puro- silos, ayan. Kailan mangyayari yan? Hindi, ikaw naman gusto mo kagad ayan. Ang sinasabi Ang ko nga, problema, agreement pa lang Agreement. to. Para bang solve na Napakalaki. problema natin? Ito. Agreement pa lang. yung sinasabi ko, pumunta kayo doon sa apat na ibinigay ng Korea. Wala. Na ganyan. Puro. Tarlac. Kung inaayos ba ninyo yan eh? Ayan. Di may mangyayari na. Yung apat lang. Talaga. Tapos hindi nagagamit. Is that all over? Ano ba yan? Apat na areas. Isa sa Tarlac, isa sa Iloilo. Ayun, rice Oh, producer mga yan. ano. Mindanao. Oo. Ang mali lang, yung na isa, nilagay nila sa Aurora. Mali. Kasi malakas si Angara nun. Kailangan merong konting kickback doon. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, Conrad Banan, Aliw Channel 23 at DWIZ, ang karambola, ito na siya. Ito na! Ayun oh! Nare, Red na red talagang Chinese New Year to. Si Daryl Justin po sa Ronda! Pilipinas!